Bablog ko. tulong sa amin punta. So, katabi ko lang po siya. Hindi ko po siya pinapalayo. Ayun. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Lizelle kaya sa pagkakangkong niya binubuhay ang kanyang mga anak. 4 sa una niyang kinasama, isa naman sa bago niyang karelasyon. Ito lang po yung alam kong trabaho. 200 pesos ang kadalasang kita nila kada araw. Pero paano nga ba ito pagkakasyahin sa lumalaki nilang pamilya? Kaya ang pang-4 na anak ni Lizelle, Nasa ate ko. Hindi ko po alam isa kung kukunin yung pagkain na bibigay sa kanila. tigla 15 bungkos ng kangkong ang target nilang mapitas. Nung araw na yon, kada bungkos na ibebenta nila ng 20 pesos. Pero sa gitna ng kanilang pamimitas, biglang sumama ang panahon. Nung tumila ang ulan, ang 5 bundle ng kangkong na una nilang napitas, na una nang dinala ni Lawrence para ibenta. Pinapauna ko na po siya umuwi. Yung mga kapatid niya, wala rin pong pagkain. Kaya po. Hindi po ako natatakot kasi po marunong po akong maglang. Ang nakuhang 5 bungkos ng kangkong bigas. Ang dami ang bibig na ko. Ayun. Hindi po ako natatakot sa abot sa ako ng kapatid. Ngayon po kasi. Nahihirapan po ako sa sitwasyon ko ngayon. Gusto ko po siya Patapos na pag-aralan. tayo. Pero Yun na hindi lang. ko magawa. Mula sa kinitang 100 piso, 10 piso na lang ang natira. Ipinatabi ito ni Lawrence. Dagdag pambili ng mga gamit niya sa eskwela. Dalawa lang kasi ang kanyang notebook. Sabay mo. Pag hindi po ako nakabili ng Ina mo si Daddy. ito na po yung gagamitin ko. Yes. Ito po yung binigay ko sa akin. Hindi wala pa. Ito yung binigay ng kapitbahay namin. Salamat. Nananalig si Lawrence na ang hahango sa kanila sa kangkungan, edukasyon. Kaya pursigido siyang makatapos ng pag-aaral. Bye. Pag laki ko po,